si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Inanunsyo ng Light Rail Transit Authority o LRTA ang libreng sakay para sa mga solo parents simula bukas, ika-20 ng Abril, bilang bahagi ng National Solo Parents Day. Mangyaring ipresenta lamang ang Solo Parents Identification Card o Solo Parent Certificate of Eligibility para sa mga libreng sakay mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 hanggang alas 7 naman ng gabi. Pahayag ni LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera, kinikilala nito ang responsibilidad na ginagampanan ng mga solo parent, pati na rin ang sakripisyo na nilalaan nila para sa kanilang mga anak. Alinsunod sa patuloy na issue sa pagitan ng COMELEC at Smartmatic, kamakailang naglabas ng desisyon ng Korte Suprema hinggil dito. Narito ang detalye. Kamakailan ay inilabas ng Korte Suprema ang desisyon na nagkaroon ng grave abuse of discretion ang Commission on Elections o COMELEC hinggil sa pagdidiskwalipika nito sa service provider na Smartmatic. Ang grave abuse of discretion ay ang paggamit ng kapangyarihan sa isang arbitraryo o hindi makademokratikong paraan dahil sa personal na issue. Kaugnay nito ay nagpahayag ng sentimiento si Senate Minority Leader Aquilino Martin Coco Pimentel hinggil sa usaping ito. Ayon sa kanya, huli na ang desisyon ng korte sapagkat mayroon ng pinasok na kontrata ang COMELEC sa bagong service provider na mula South Korea para sa bidding sa susunod na eleksyon. Samantala, ang naging ruling ng korte ay magdudulot umano ng panibagong sakit sa ulo ng COMELEC dahil iisipin na ngayon ng ahensya kung paano ang gagawin sa Smartmatic. Sa kabilang banda, sinabi naman ni Senador Francis Tolentino na nasa kamay na ng Office of Solicitor General at COMELEC ang pagdidesisyon sa magiging susunod na hakbang sa kasong ito at hindi pa naman daw pinal ang lahat. Anya, maaari pang maghain ng motion for reconsideration o mag-apela ang naging ruling ng SC. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Naglabas ng opisyal na anunsyo ang Philippine Fisheries Development Authority o PFDA ukol sa pagbabago ng presyo ng kada kilo ng isda sa lokal na merkado. Ayon sa anunsyo, ang pinakamurang uri ay ang galunggong na nagkakahalaga ng 85 piso at 100 piso naman para sa mga isdang tulad ng gulyasan at matambaka. Samantala, nagkakahalaga naman mula 110 piso ang isang isdang tilapia at hanggang 400 piso para sa uri ng hipon. Mungkahi ng ahensya, mangyaring magtungo sa kanilang mga websites upang malaman ang mga presyo ng pangunahing bilihin sa pambansang merkado. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, forest fire sumiklab sa Mount Arayat. 3 OFWs nasawi sa malawakang pagbaha sa UAE. Mahigit 20 grupo nagprotesta sa harap ng embahada ng China bilang pagkondena sa pangharas ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. ERC iniimbestigahan kung may naging paglabag ang mga generation company kaugnay ng insidente ng power outages. Pagbabago sa presyo ng isda at pagkaing dagat, inanunsyo ng PFDA. 6 na miyembro ng Abu Sayyaf sumuko sa Sulu. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita.
Muling nagbabala ang Department of Health o DOH kamakailan sa publiko laban sa kumakalat na malisyosong post sa social media na nagsasabing nag-aalok ito ng libreng medical insurance. Nilinaw ng DOH na ang nasabing page ay peke, pati na rin ang anumang affiliate links at posts na nakasaad dito. Dagdag pa nito ay maaaring magsampa ng kasong kriminal kung magpapatuloy ang kaukulang mga post. Samantala ay patuloy namang hinihikayat ng DOH ang publiko na kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga mapagkakatiwala ang source at platform na maaaring maabot sa pamamagitan ng mga social media account na nakatala sa inyong TV screens. Mabilis na inaksyonan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang estratehiyang digital transformation ng kagawaran. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez. Sa dedikasyon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na maisakatuparan ang digital transformation strategy ng kagawaran ay muling isinagawa nito ang isang training workshop. Naniniwala si DSWD Secretary Rex Gatchalian na mapapabuti nito ang agarang pagresponde sa kinakailangan ng mga Pilipino dahil ang pagsasana ay nakatuon sa pagpapahusay ng social welfare services. Dagdag pa niya, isa itong hakbang upang palawakin ng digital skills ng mga kawani ng ahensya na magamit ito ng tama at epektibo na maisakatuparan ang mga layunin ng kagawaran. Sa 5 araw na training workshop ng DSWD ay gumagamit din ang mga empleyado nito ng Business Intelligence ICT tool na tinatawag na Tableau. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nakatakdang magsagawa ng isang public consultation ng Department of Trade and Industry o DTI sa ika-22 ng Abril at sa ika-3 araw ng Mayo para sa Draft Implementing Rules and Regulation o IRR ng Republic Act No. 11981. Pangungunahan ng DTI Competitiveness and Innovation Group ang paghingi ng mga komento at rekomendasyon sa publiko para sa Tatak Pinoy o Proudly Filipino Act. Maaring makilahok online sa pamamagitan ng Zoom at live stream sa opisyal na Facebook page ng DTI-CIG simula sa Lunes 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon, gayon din sa kaparehong oras sa ika-3 araw ng Mayo. Para sa registrasyon, mangyari lamang bisitahin ang opisyal na Facebook page ng ahensya para sa higit pang impormasyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, forest fire sumiklab sa Mount Arayat. 3 OFWs nasawi sa malawakang pagbaha sa UAE. Mahigit 20 grupo nagprotesta sa harap ng embahada ng China bilang pagkondena sa pangharas ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. ERC iniimbestigahan kung may naging paglabag ang mga generation company kaugnay ng insidente ng power outages. Pagbabago sa presyo ng isda at pagkaing dagat, inanunsyo ng PFDA. 6 na miyembro ng Abu Sayyaf sumuko sa Sulu. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nag-apoy muli ang ilang bahagi ng Mount Arayat sa Pampanga nitong ika-17 ng Abril, Miyerkules pasado 4:30 ng hapon. Ikatlong beses nang namataan ang pagsiklab sa nasabing bundok kung saan tinatayang nasa 18 ektarya na ng lupa ang nasunog. Tinitignang pagkakaingin ang posibleng sanhi ng sunog ng bundok na tumupok sa mga pribadong ari-arian at Protected Forest Reservation Area ng bundok ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP. Umaga nitong Huwebes nang ideklarang fire out ng BFP ang bundok.
Ayon sa Energy Regulatory Commission, mayroong malaking epekto ang mga naganap na malawakang power outages sa Luzon at Visayas, kaya naman mahigpit itong binabantayan ng ahensya. Ang iba pang detalye sa ulat ni Francis Riudique. Iniimbestigahan na ng Energy Regulatory Commission o ERC ang mga insidente ng power outages sa Luzon at Visayas. Matatanda ang inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na maraming power plants ang nagkaroon ng forced power outages. Ito ay nangyayari dahil sa kakulangan ng kapasidad ng mga planta na mag-supply ng kuryente sa mga consumer. Ayon kay ERC Chairperson Mona Lisa Di Malanta, kasalukuyan na nitong kinakalap ang mga impormasyon at ulat mula sa mga planta. Ito umano ay upang matukoy ang sanhi ng mga insidente ng power outages. Kasama rin umano sa pagsusuri ang posibilidad na pagkakaroon ng pagpalya o paglabag ng mga generation company. Matatanda ang mahigit 30 mga planta ang iniulat na under maintenance matapos ang forced outages. Iniutos din ng ERC na magpasa ang mga power plant companies ng kanilang timeline ukol sa pagbabalik operasyon ng kanilang mga planta. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang matagumpay na paglagda sa deed of use of frac sa pagitan ng Coast Guard District Northwestern Luzon o CGD-NWLZN at Office of the Candon City Mayor kamakailan, ay nakatakdang maglagay ng radar tower ang Philippine Coast Guard o PCG sa Candon, Ilocos Sur. Ayon kay CGD-NWLZN Commander, Coast Guard Captain Ivan Roldan, ang nasabing paglalagay ng radar tower sa Coast Guard Substation Candon ay magpapahusay sa kamalayan ng maritime domain, paiigtingin ang mga search and rescue operation at magpapalakas ng seguridad sa dagat sa loob ng Northwestern Luzon. Dagdag pa rito na ang kaganapan ay nagpapakita ng matibay na samahan ng PCG at LGU sa pangangalaga sa mga lugar sa baybayin at pagtataguyod ng maritime resilience. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, forest fire sumiklab sa Mount Arayat. 3 OFWs nasawi sa malawakang pagbaha sa UAE. Mahigit 20 grupo nagprotesta sa harap ng embahada ng China bilang pagkondena sa pangharas ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. ERC iniimbestigahan kung may naging paglabag ang mga generation company kaugnay ng insidente ng power outages. Pagbabago sa presyo ng isda at pagkaing dagat, inanunsyo ng PFDA. 6 na miyembro ng Abu Sayyaf sumuko sa Sulu. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.